Good evening, bro. Good evening, everyone. Hello, mic test. Mic test. Hello, mic test. Hello, mic test. Okay. Hello sa inyo. Andito ayan sa Zoom. Ay, gigreet ko lang andito ngayon. Hello Good po, good evening. evening. Good evening, sis Catholic. Sis Yuyen, sis Evelyn, sis Angelica, sis Mel, brother Jubik. Yan. Sino pa hindi ko nag-greet? Okay. Wala dito ngayon si Brad Ramel. Sis Catholic, gusto mo mag-opening prayer? Hello? Sinong gusto mag-volunteer? Good evening, Doc. Sis Mel, ikaw ba to? Sino yung nag-greet? Sis Mel. Hindi po. Good Okay. evening po, bro. Sis Mel, ikaw na Ah, mag-opening prayer. sige po. Sige. In the name of the Father, the Son, the Father, Holy Son, and Spirit. Holy Amen. Spirit. Amen. O Lord, we thank you for this day. Thank you for, Lord, sa maghapong nagdaan, sa mga oras na nagdaan, sa mga trabahong natapos namin sa maghapong ito. We thank you for everything that you have given to us, O God. And we bow down, O Lord God, sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Kaya Ama, hiningi po namin, linisin mo po kami ng kabanal-banalang dugo ng Panginoong Heso Kristo at balutin kami ng iyong banal na Espiritu. And Lord, we lift up to you our teachers, O Lord God, Dr. Jose, Father, bless him, Father. Give him wisdom and courage to continue to teach us, O Lord God. And Lord, we open our hearts, open our ears to listen to your words, O Lord. Sa lahat po na nandito sa room na to, O Lord God, we pray them, O Lord God, na to bless them all, na matanggap namin ang iyong banal na salita at ito'y maisabuhay din namin sa pangalan ng bugtong mo anak na si Kristo Jesus. Ito po ang aming samod dalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Sis Mel, sa opening prayer. Okay, andito ngayon, i-greet ko yung mga nakahabol, sis Brother Mel and sis Evelyn. Yan. At sa mga nanonood ngayon sa Facebook at later sa upload sa YouTube. Good evening sa inyong lahat. Okay. Mute ko lang ito. So, ang topic natin ngayong gabi is bakit natin ino-observe ang Lent or sa atin sa Tagalog, Kwaresma, Lent. Every year, nagle-lecture tayo tungkol sa Lent. So, hindi ibig sabihin dahil na lecture na natin, uh, iiwanan natin. So, naisipan ko na mabuti kada taon magle-lecture tayo tungkol dito para ma-remind tayo at mabigyan ng ibang approach, ng ibang anggulo, no? Para mabigyan siya ng kulay at ma-revive ang ating pag-practice nito. Okay. So, una sa lahat, dapat alam natin, nandyan parati sa isipan natin kung bakit natin ginagawa. No? Kagaya sa atin, no? Faith, seeking, understanding. Yan ang ministry natin. Sinasagot natin kung bakit natin pinapaniwalaan ang ating mga katuruan. No? Kasi hindi lang, mas nasusunod natin at mas gagawin natin kung naintindihan natin. So we are seeking understanding. Na? Kasi, example, hindi mo alam kung bakit ka nagro-rosaryo na sign of the cross o ginagawa mo. Wala siyang kahulugan.
at walang saysay, at darating ang araw, may magsasalita laban sa ginagawa mo at hindi mo naintindihan, iiwanan mo. Kaya maraming Katoliko na lumilipat sa ibang mga sekta dahil hindi nila lubos alam kung bakit nila ginagawa ang mga ginagawa nila. No? Isa example na maalala ko si Pacquiao, no? Na kabayubay sa kanya yung rosaryo niya kada boxing. Yun nga lang, hindi niya naintindihan. Kaya isang ano lang ni Mayweather sa kanya, binasahan siya ng Bible, lumipat na siya sa pagka-born again. No? So, yan ang maalala kong example na kailangan natin malalaman kung bakit. Kasi pag hindi nakalimutan natin kung ang mga tanong na bakit, why, mawawala tayo sa ating way, sa daan, sa direksyon. No? Mawawala tayo sa ating focus. Dapat alam natin why. So, magandang magtanong parati why. No? So, ang unang rason kung bakit natin ginagawang Lent ay sa Jesucristo, isang gabi, lumuhod doon sa garden, no? Sa hardin, nagdasal sa Ama at nagpawis siya ng dugo. No? Bakit masyado siyang nagdurusa habang nagdarasal? Sobrang pagdurusa niya na nanginginig siya dahil sa kanyang panginginig at sobrang takot, ang pawis niya ay dugo. No? At nasambit niya, kung pwede, palagpasin to sa akin tong chalice na ito. Tapos binawi niya na hindi sa akin kalooban masusunod kundi sa iyo, Ama. No? Not my will, but yours be done. Bakit siya nagdusa ng ganon? Bakit siya nagpawis ng dugo? Kasi, iniisip niya tayo. Sa punto yun, iniisip niya kung nung papasok siya sa matinding, yung crucifixion, alam niyo mga kapatid, sa buong history, wala nang mas masahol pa, pinakamasakit na kamatayan kumpara sa crucifixion. Pinag-aralan mabuti ng mga Romans kung paano ang pinakamatinding torture. Yun ang pinakamasakit. Kaya nga, yung yung mga Roman citizen ay hindi pwedeng i-crucify. No? Reserve lang yan sa mga hindi Roman citizen. Kasi nakakahiya yan na. So, alam niyang, nakikita niya yung future, parating. Kaya, grabe ang kanyang pagdurusa. No? He is about to enter his passion. At bakit niya gagawin yan? Bakit siya papasok sa passion? Kasi, tayo ang iniisip niya. Babayaran niya ang ating mga kasalanan. No? Sa lahat ng mga kasalanan ginawa natin. So, yun ang iisipin natin. Bakit tayo gagawa ng Lent, ng Koresma. Pangalawang rason, itinali siya sa poste at nilatigo siya, no? Scourging. Hanggang yung mga laman niya natanggal, hanggang nakikita na yung kanyang buto. At yun pa rin, ikaw pa rin ang iniisip niya. Dahil sa mga kasalanan mo sa laman, no? Mga kabunduhan mong mga kasiyahan, dahil minamahal ka niya. Sobrang pagmamahal niya sa iyo, ni Kristo sa atin, na tutubusin ka niya. Pangatlong rason, bakit gagawa tayo ng Lent? Dahil hinampas sa kanya, pinilit na idiin sa kanyang ulo ang matataas na tinik, at ito'y bumaon hanggang sa kanyang buto ng kanyang ulo, no? Sa kanyang bungo. At dinuraan siya ang kanyang banal na mukha.
sinampal siya at binaboy ni Huracan at sinabing kinutya na sabi magbunyi ang hari ng mga Hudyo, no? At sa kabila ng lahat, siya ay natiling tahimik. Tinanggap niya lahat 'yon. Bakit? Dahil sa pagmamahal niya. Iniisip niya tayo. So, dapat sa panahon yon, yan ang ating pinagninilayan dahil sa ating mga kasalanan. Pangapat na rason, binigyan siya ng napakabigat na kahoy ng cross at pinapasan sa kanya at ipinarada siya sa buong publiko at umakyat pa ng hill, no? Ng bundok. At ito ay pagpapasan niya ng ating lahat ng mga kasalanan. Ikalimang rason, matapos siyang ilatigo, matapos siyang ng tinik, pasan, lahat ng kahirapan, ipinako ang kanyang mga daliri, ang kanyang mga kamay at paa, no? Sa krus. So, sa madaling salita, lahat to ay gagawin natin para pasalamatan siya. It's the least that we can do. It's the least that we can do. Sa mga paghihirap niya, no? Sa lahat ng ginawa niya, sa lahat ng pagmamahal niya. So kaya nga, minahal niya tayo sa magitan ng paglikha sa atin, pagbigay sa atin ng mga kailangan natin, sustain us, no? With love, mercy, protection. At namatay siya. Binigay niyang buhay niya para isalba tayo. At patuloy niya tayong pinapatawad sa mga pagkukulang natin sa Kanya. No? Kung napansin nyo, yung binabanggit natin sorrowful mysteries ng rosary. Kaya nga, we should pray the rosary every day. No? Alam nyo ba na ang complete rosary ay lahat ng mystery ay sasabihin mo sa isang araw? Pero, ang nakasanayan natin ay nagpipili tayo sa joyful mystery sa Lunes, sa Martes, ano. Pero ang totoong complete mystery pala, no, according to St. Louis de Montfort, ay yung lahat ng mysteries. So, kung lahat ng mystery na pinipray mo, na nasasama mo ang sorrowful mystery every day. Kanyang passion, death, and resurrection. Pero, kung hindi mo kaya lahat ng mystery sa isang araw, okay na rin yung isang mystery. Okay? Now, so, karamihan hindi makagawa ng Lent. No? Maraming hindi nakagawa, nababurn out, hindi nakukompleto, pinapapagod, no? Dahil naging na siya, no? Mechanical, naging routine, no? Para na siyang eto, karisma na naman, gagawin na naman natin, ano bang i-give up ko? Chocolate, hindi naman ako kain, jahe, dito na naman tayo, ganito, no? So, inuulit natin kada taon na walang malalim na pagninilay, no? So, madali lang mag-focus sa kung ano yung i-give up ko, chocolate, o hindi ako mag-Facebook, o hindi ako mag-nood ng sine during Lent, no? Or hindi ako magkakape. So, pero nakakalimutan natin, hindi natin tinatanong kung bakit natin ito ginagawa, na hindi natin tinatanong sa sarili natin kung paano itong mga ginagawa natin makakadala sa atin patungo sa greater love for Jesus, no? For growth and holiness. So,
alalahanin natin na ang Lent o Kwaresma ay isang panahon or season for training. No? Para ma-revive tayo. Season of training ang Lent. Seryosohin natin to. Ang dami na ngayong Katoliko na ang Lent ay parang wala lang. Parang pareho lang sa ibang mga panahon sa buong taon. No? Nakakalungkot na ang Lent ay wala nang masyadong ang ginagawa. Doon na lang sila nagsiseryoso sa Holy Week. Hindi pa nga sa doon na lang sila sa Holy Friday na lang. Ang iba. Pero huwag natin kalimutan yung 40 days, no? 46 kasama yung 6 na linggo, no? So, ito yung panahon na gagamitin natin para maging more united and more conformed to the image of Jesus. So, karamihan sa mga tao, tingin nila sa Kwaresma o sa Lent ay obligasyon, no? Ang focus, kung ano yung mga, yun, i-give up natin, ayuno na naman, fasting naman, abstinence, no? Pero, it is an experience, itong Lent na ito, is an experience in encountering Jesus Christ. Journey siya, journey. No? Paglalakbay, itong 40 days ay paglalakbay, no? Patungo sa sinasamahan natin si Kristo sa kanyang pasyon, sa kanyang paglalakbay. So, napaka-meaningful ng panahon na ito. Huwag na sana nating ibaliwala. No? And dito, each year, kada taon, no, ang simbahan, sa kanyang tradisyon, iniimbitahan tayo lahat. Iniimbitahan tayo na pumasok para maging mas malalim ang ating experience at ma-participate natin ang suffering ni Jesus. Di ba? Sa suffering offered to God, kung ito ay unite mo kay Christ, there's power. Suffering alone, there's no power. No? Suffering alone, walang power. Pero suffering accepted and united to Christ, great power. Okay? Before Jesus Christ, no? Suffering walang meaning. Pero pagdating ni Jesus, sinanctify niya ang suffering. So, ang isa din sa mga rason kung bakit failure at walang result ang ating Kwaresma kada taon, hindi tayo nag-i-improve, walang mga virtues na develop kasi hindi natin nililista. Wala tayong konkreto na plano kung ano yung mga gagawin natin, kung ano yung mga virtues natin ma-develop. So, pag hindi mo nililista, no, makakatulong pag nilista para meron ka talagang konkretong plano. Ha? So, manineglect siya. So, importante na mag-establish tayo ng concrete plan sa ating prayer, sa ating fasting, at saka sa ating almsgiving. Tatlo yan no? Prayer, para ma-counter ang the lust of pride. No? Ang fasting, the lust of the flesh, ma-counter, and almsgiving, the lust of the eyes. No? Yun. Lust of the flesh, lust of the eyes, and lust of pride. Sin of pride. Yan ang kina-counter. Kasi nung sa bundok, nung tinukso si Jesus, yun ang tatlo ang tukso ni Lucifer sa kanya. Sinisilaw siya sa mga kayamanan, sa laman, yung tinapay, yung kapangyarihan, yung tatalon siya na hindi siya maano, kapangyarihan. Pride. No?
So, tatlo. So, ika-counter natin yan sa pamamagitan ng prayer, fasting, and almsgiving. So, kung mahilig tayong magbigay sa buong taon, doblehin natin. No? So, yung prayer natin, mas idoblehin natin. Yung fasting natin, mas dagdagan natin. Okay. So, ang why o ang bakit, always natin isipin dahil sa pagpapasalamat sa passion ni Kristo. Nakakalungkot yung iba, no? During Holy Week, Katoliko, saan? Boracay, Siargao, Holy Week. So, di ba tayo diyan makukonsensya? Ang Diyos, iniiwan natin mag-isa, nagdurusa. Ikaw lang dyan, Lord. Dito lang ako magsasaya. Parang napakawala naman nating utang na loob, no? So, ang sabi ni Saint Gregory the Great, Saint Gregory the First, no? Pope. Ang sabi niya, ang Lent ay parang tithes natin. Di ba ang tithes 10%? Kung titingnan mo ang isang taon, 365 days. Tapos yung Lent, 40 days. More or less, nasa mga 10% siya. So, ibigay natin kay Lord. 10% of the year ang Lent. So, i-dedicate natin sa Kanya is the least that we can do as a worship and gratitude. Si Father Perger, napansin niya na nung una panahon, pag nag-exorcism sila, one day, the most 2 days, lalabas na ang mga diablo. Aalis na. Pero ngayon, na-notice nila, no? Recent, umaabot na ng weeks, months, even year or years, hindi umaalis ang diablo sa mga exorcism. Matagal. Dati, sa early church, according sa mga writings sa early church, isang pagtataboy aalis na. So, ang sagot ni Father Ripperger, isang exorcist, is dahil sa buhay ng mga early Christians. Ang mga early Christians, mga lay at mga clergy dati, naging part na ng buhay nila ang penitensya, fasting, penitential disciplines, hair shirt, mga abstinence. So, dahil doon, at saka dagdagan pa sa mga merits ng mga martyrs, nag-offer sa kanilang buhay kay Kristo, mas lalong naging malakas ang simbahan, ang spiritual treasury ng simbahan, mga grace, merits and grace, naiipon yan. Dahil sa kanilang strong culture, no? Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, para kang timang pag nagpapasting ka, nag-abstinence ka, no? Kami sa bahay, kami ni Mrs., yung mga bata, excuse, no? Automatic Friday, hindi talaga kami buong taon, hindi kami kumakain ng karne. No? So, pero ngayon, halos hindi na pinapractice yan. No? Huwag natin kalimutan na Friday, buong taon, still a penitential day of observance. So, hindi, dati magkakasala ka pag kumain ka ng karne Friday, pero ngayon, hindi ka na magkakasala, pero hindi siya tinanggal. Penitential day of observance pa rin. Mas naging lenient ang simbahan ngayon na pwede mo nang palitan ang iyong penitensya. So, pwedeng magpenitensya ka sa kung anong isa-substitute mo. Hindi ka manonood ng TV, yan ang substitute mo. Pero kaya lang nangyayari, nakakalimutan mo naman, wala ka naman nasa substitute, mas mabuting pang i-maintain mo na lang yung no meat. Di ba? So,
Dahil sa lack of faith ng simbahan ngayon, makikita naman natin na yung mga babae at lalaki, kinakasal na sa hindi sa simbahang Katoliko kundi sa iba, nag-a-add pa rin yan, no? Yung homosexuality much more ano na siya, accepted. Abortion, artificial conception, no? At walang penance na masyado ang simbahan. Kaya so wala namang extended prayer night vigils, traditional penitential practices. So kaya yun din. It reflects the holiness of the church. We are now living in last days, according to Father Reperger. At also, huwag niyo kalimutan, yung prayer, fasting, almsgiving, nakakatulong yan sa atin individually para sa ating holiness, no? To sanctify. Pero ito yung tandaan natin, mga kapatid. Hindi lang tayo ang nakikinabang when we do prayer, fasting, almsgiving. Makikinabang ang buong simbahan, no? It will strengthen the body of Christ. Yung pag marami tayo mag-decide na mag-fasting, mag-almsgiving, mag-abstinence, no? Mag-iipon yung mga grace na yan at makakatulong at makabenepisyo ang buong simbahan. Makakasuporta yan sa mga holy priest, religious, bishops, at popes sa ating Santo Papa sa kanilang mga misyon, no? Kaya ang personal acts of holiness natin, hindi lang tayo nakikinabang, buong simbahan as a whole. Okay? So ito rin napansin na before Second Vatican, may mga specific, mas kung sa mas visible yung mga penances. Of course, may rason ng simbahan kung bakit nila binago, pero yun lang ang napansin. Dati, no, before Vatican II, hindi natin sinasabing mali ang simbahan, kundi yun lang ang napansin ang delineation ng time, no, is sa panahon noon, no, may mga specific prayers sa panahon ng Quaresma for the Pope. Mga devotional observances on Fridays, like devotion to His Holy Face, Holy Nail, the Holy Lance, no? Pero ngayon, so marami nito mga practices dati, ngayon ay less simplified na or tinanggal na sa liturgical form. Pero, kahit ngayon sa panahon ay nakasentro pa rin tayo sa worship on Christ's Passion, no? Hindi ba naman tinanggal yan? Mas lang siya, mas less visible. Okay? So, kung gusto nyo mga kapatid ng mga libro, makahanap nyo sa internet, sinuggest ito ni Taylor Marshall, no? Meditations of Each Day in Lent by St. Thomas Aquinas and The Passion of Jesus Christ by St. Alphonsus Liguori. Laking tulong to ng mga resource para mas maging meaningful ang ating Lent. Okay. Naalala niyo mga kapatid, sa Matthew chapter 17:20, pumunta yung mga apostles kay Jesus. Bakit tinataboy nila ang masamang espiritu sa bata at hindi umaalis? Sinagot sila ni Jesus, itong klaseng demonyong ito matatanggal lang sa pamamagitan ng prayer and fasting. Sa pamamagitan ng prayer and fasting. So, hindi na masyadong binibigyan ng pansin ng fasting, no? Sa ating mga Katoliko,
sino ba ang nagfa-fasting sa atin ngayon, no? Ako, isang guilty rin ako dyan, no? Um, so, ang sagot ni Jesus, makikita natin na ang spiritual authority, spiritual power, laban sa mga dyablo, ay napapalakas sa pamamagitan ng prayer at fasting. No? So, hindi siya makukuha sa technique lang, kundi sa self-denial. Sa self-denial, so, napansin nyo, pag lalo mong tinatanggihan ang sarili mo, self-denial, tinatanggihan mo, mas lalo kang nagiging mas kamukha ni Kristo. You become more in union, magkalapit kayo ni Kristo. Tandaan niyo yung verse sabi ni Jesus, if you want to be my disciple, deny yourself, take up your cross, and follow me. So the more you deny yourself, tinatanggihan mo ang yung sarili, mga kahilingan ng sarili sa laman o sa tiyan o sa ano, no? The more you become united with Christ. So mas lalo kang lumalakas ang iyong spirit, no? Ang spiritual authority and spiritual power over evil. Kaya ang mga exorcist, magpa-fasting before mag-exorcism. Mas iba ang effect kung yung si Father, Bing Arellano, may kinuwento siya. Matigas yung ulo ng isang pare na nag-exorcism. Before exorcism, kumain pa ng pork chop. Pagpasok niya, nag-exorcism siya, isang babaeng yung dalagita na napakapayat. Sinipa lang siya, yung paring malaki, lumipad. Ha? Now, dahil kung napansin natin yung mundo ngayon, lalong nagiging demonic. No? Widespread ang immorality. Grabe na, no? Mas masahol tayo ngayon kumpara sa panahon ni Noah. Panahon ni Noah, may mga homosexuality. Pero hindi sila nagpapakasal. Ngayon, kinakasal na natin. No? Tinatanggap na sa simbahan ng ibang mga sekta. No? Yung iba, na mga matitigas ang ulo ng mga clergy, pasikretong binibless. Okay? So, pati yung entertainment natin. Punta ka ng Netflix, pornography, grabe na sa internet, no? Dati, bibilhin mo pa ang pornography. Ngayon, libre na. Click mo lang, papasok na. So, grabe talaga kadelikado ngayon. Yung mga anak mo, konting mali lang na pagpindot, lalabas na yan at masisira na ang kanilang innocence, di ba? Politics, media, education, bine-brainwash tayo. No? Open disregard of law. Ngayon, di ba, same-sex marriage, ayaw natin. Pero ngayon, pedophilia. Nilalabi naman nila na magiging legal. Dinadahan-dahan nila sa Amerika na ang pananaw natin sa pedophilia ay dapat normal. Okay? Pagyuyurak sa Eucharist, sa Holy Name ni Jesus, Mama Mary. So makita natin na demonic talaga ang nasa likod nito. Spiritual darkness. No? At work. Ang galaw ng dyablo. So paano natin ito i-counter? Marami tayong pwede magawa. No? We have to witness. We are the salt and the light of the earth. Peaceful advocacy, efforts to defend the truth, efforts to defend the life of the unborn, mga ganon. Dami. Pero, huwag natin kalimutan na ang pinaka-basic sa lahat, ang pinakasimula sa lahat, sa pinaka-ilalim na gawin natin, before natin gawin lahat yan, tinuruan tayo ni Kristo, pinaka-basic is prayer and fasting. Para matalo natin ang kapangyarihan ng kadiliman. So, paano para ma-renew natin ang society, no?
Kulang yung iingay lang, pag rally-rally o ano mga kung pagsusulat natin sa mga dapat magsisimula siya interior conversion. Interior conversion, individual na ma-convert ka, doon magfa-follow ang renewal sa society and dependence on God. Kaya, nagsiset aside ang simbahan ng 40 days para ma-focus natin. Itong season na ito ay focus intensified prayer, intensified fasting, intensified repentance. No? Kasi alam ng simbahan, alam ng Diyos na ang kahinaan ng mga tao, nakakalimutan natin. Sa katagalan, sa una, okay pa yung ating resolve. Katagalan, pupunta tayo sa pagre-relax. So, kada taon, nire-renew yung 40 days na yon para ano naman tayo, paalalahanan tayo. Kasi hindi naman pwedeng buong taon siya. No? So, to recommit our commitment. No? To recommit. Matthew 16 verse 16. Sabi ni Jesus, when you fast, kung kayo'y mag-fasting, do not look gloomy like the hypocrites. Pansinin niyo ang sabi ni Jesus, when you fast. Kung kayo ay mag-fasting, hindi niya sinabing kung baka sakali kayo mag-fasting, no? Kung if you fast, ang sinabi niya when. Ang ibig sabihin niyan, understood na, automatic na ang mga Kristiyano ay nagfa-fasting dapat. Kasi sabi niya when, hindi if. Diba? Hindi siya optional sa mga baptized Catholics. Ang fasting, hindi siya optional. When you fast, meaning niya, sa tuwing kayo ay mag-fasting, hindi niya sinabing kung kayo ay magfa-fasting. Hindi. Sabi niya, sa tuwing. No? So meaning, understood na pala kay Kristo na dapat tayo nagpa-fasting. Hindi siya pala optional. Na? Hindi siya suggestion. Hindi. Expected pala sa mga disciples of Christ ang fasting. Baka meron sa atin ngayon dito nakikinig. Never pang nag-fast. No? O sana simulan na natin. No? At ito rin ang importante mensahe ni Jesus. Pag tayo nag-fasting, hindi dapat tayo kagaya ng mga ipokrito. Papakita ang tao. No? Na ang gusto ay makilala na mabait, na ginawa ito. No? So, ang fasting ay hindi para sa public announcement. Kung pwede, walang nakakaalam. No? Pero may mga panahon na kailangan malaman ng close friend mo or sino ba dyan for an example. Na okay, nagpa-fasting pala, so may inspire siya, gagawin ko. Pero dapat, kung pwede pa lang, maiwasan mo na may nakakaalam, nagfa-fasting ka, mas maganda. Kasi kung walang nakakaalam, the more na walang nakakaalam, the more ang points mo kay Lord. Diba sabi ni Jesus, they have received the reward already. Yung kasikatan, yung pinaparangalan ka. No, diba? So, it should be kept quiet. Mas malakas ang points pag walang nakakaalam ng sekreto. In-offer mo siya kay Jesus, kay Mama Mary, at sa mga saints. No? So, at isang aspeto pa during Quaresma. Sabi ni Saint Ephraim, the Syrian, during sa temptation ni Jesus sa 40 days sa desert, tinira ni Jesus ng 3 pana si Satanas. 3 pana. Anong 3 pana na yon?
tatlong scripture verse. Tinira niya ng tatlong scripture verse. No? Tapos, sinabihan siya, tinukso siya ni Satanas, si Jesus. Ang sinagot lahat ni Jesus ay galing sa scripture sa Old Testament. No? Scripture says, shall serve God alone. No? Scripture says, you should not tempt the Lord your God. No? So, Scripture says, man does not live by bread alone. So, tatlong scripture verse ang pana na tinira niya kay Satanas. At ang napansin nyo, anong ginamit ni Satanas na pangtukso sa kanya? Scripture din. Ha? Kaya, ano kayo, no? Magbantay tayo. Kasi scripture din, Bible din, verse, ang ginamit ni Satan. Ginamitan niya ang scripture, nagsabi na tutulungan ka ng mga anghel at hindi ka madudurog ang buto mo. No? So, sinagot din siya ng scripture. So, warning mga kapatid, beware na hindi dahil gumamit ang isang tao ng Bible verse, lalo na sa ating mga kapatid na mga ibang sekta, hindi dahil galing yan sa Bible ang sinasabi nila ay tama na. Kasi magdedepende yan sa tamang pag-unawa at sa tamang paggamit at konteksto ng Bible. Even Satan can misuse sacred scripture. Kaya sabihin na, biblical to kasi nasa Bible. No, huwag ka maniwala sa kanila. Kasi, tandaan mo, ang Diablo gumagamit ng biblical verse. Kaya lang, maling application. Okay? So, dapat, pag nagamit tayo ng scripture, ayon sa diwa ng sacred tradition, no? At sa teaching authority ng simbahan. So, pag ang scripture ay tamang pag-interpret at paggamit, ito ay powerful combat, powerful weapon against the devil. No? So ngayong Kwaresma, hindi lang tayo prayer, fasting, and almsgiving. Lagyan din natin ng magbabad tayo sa sacred scripture. Ha? Naalala ko nung 4th year high school ko, yun, nung Kwaresmang yun, 4th year high school, binasa ko ang New Testament. No? So, nagbabad. Laking tulong nun. Laking tulong. Hanggang ngayon, no? Ma-feel ko pa yung benefits niya. No? So, ang scripture, kasama yung fasting, prayer and almsgiving, no? Makakatulong siya to resist temptation and to grow in holiness. Okay? Now, yung ibang mga sekta, may napakinggan nyo na ba? Yung ibang sinasabi na yung abo ay pagano, pagan practice. Galing sa mga pagano yan, yung Ash Wednesday. So, paano natin sila sasagutin? Sabihin niyo sa kanila na sa Old Testament galing yung abo na yan. Si Job, chapter 2, verse 8, umupo sa abo as a sign of repentance. Si Daniel, nagsuot ng saklot at abo as an expression of mourning. No? So, ang abo makikita natin sa Old Testament. So, sa mga early Christians, sa pagbabasa nila ng scripture, ginamit ang abo as an outward
visible sign, no? External sign sa interior repentance. Diba? Biblical yan, yung paggamit natin ng abo. So, inadapt ng simbahan as a liturgical expression sa ating repentance and conversion. At saan galing yung krus? Sa Ezekiel chapter 9, yung anghel nag-iikot sa city at minamarkahan niya ang mga true believers sa forehead ng letter T or tao sa Hebreo. At sa Book of Revelation, nangyari ulit. Yung angel, minamarkahan na naman niya ang noo ng mga disciples ni Jesus ng letter T. Yung T na yan, yung tao, is a symbol of the cross. Kaya, minamarkahan natin ng cross ng abo, nagpo-foreshadow ng sinisilyuhan ang mga believers na in baptism and faith. So, receiving ashes on the forehead in the shape of the cross, no? Meaning you belong to God. At of course, alam natin na pinapaalahan tayo na galing tayo sa abo. Kasi yung abo symbolizes pagsisisi, pagluluksa sa ating mga kasalanan. So, ang ating ginagawa sa Ash Wednesday is based on scripture and church long history. Okay? Yung Lent, saan ba galing ang Lent? Galing yan sa Old English na length, lengthen, pinapataas, pinapahaba. Bakit? Kasi 'di ba summer, sa kanila spring. Yung araw during sa summer, pansin niyo mas mahaba. Mas mahaba at pag sa mga December, mas maikli ang araw. So, kaya 'yon, lengthen. Kasi yung Lent o Kwaresma nangyayari usually during spring sa atin, during summer, no? At yung Kwaresma, saan galing? Latin word quadragesima. Kwaresma. I think ang Kwaresma is Spanish, no? Sa Latin, quadragesima means 40. Bakit 40? Ginagaya natin si Jesus sa desert. He prayed and fasted for 40 days. No? So, we imitate Jesus. Okay. Now, si Saint Leo the Great, kailan nagsimula ang Lent o Kwaresma? According to Pope Saint Leo the Great, established by the apostles themselves. No? Hindi natin makikita sa Bible, pero it is according to sacred tradition na ang mga apostles mismo ang nag-establish ng Lent. Okay? Hindi ito imbento ng medieval church. It is already present during the early church. Okay? So, pag tayo nag-observe ng Lent or Kwaresma, we are following apostolic tradition. No? It is an apostolic institution. Now, pakita ko ngayon sa inyo ang konting history kung paano nag-evolve ang Kwaresma, Lent. So, during early Christians, ipapakita natin bakit para ma-appreciate natin kung paano sila mag-observe dati. Kasi ngayon medyo nawawala na yung diwa, nawawala na yung meaning. Balikan natin kung anong pinagagawa nila dati para mas ma-appreciate natin yung Lent. Okay? Para ma-humble tayo. Grabe sila mag-observe with all seriousness and discipline. No? Ganito sila. Itong tinatawag na serophagy. Again, serophagy. Sila pala, during Lent, dry foods lang ang kinakain nila. No? Hindi sila pwede sa meat, walang egg, walang dairy, meaning cheese or milk, walang fish,
walang oil, walang alcohol, even cooked food. Grabe, no? So, mga raw na mga grain, dried fruits, vegetables, na fresh siguro, at saka mga herbs. No? Yun ang kanilang intense fasting and scriptural discipline. Nabasa ko somewhere na ang dapat pala pag Lent, no? Dapat pala ang Lent, ma-feel mo talaga ang hirap. Ma-feel mo talaga ang hirap na excited ka sa Easter. Na doon ka magse-celebrate na excited ka dahil ang hirap-hirap ng ginagawa mo. Yun, kung kaya mo. Pero yun ang purpose ng Lent. Now, so, early Christians, lalo na yung mga Eastern monks, pinapractice nila hanggang ngayon yung ibang mga Eastern monks, till midnight until sunset, alas 6, walang pagkain. No? Parang Ramadan, no? Walang pagkain. So, after sundown, pwede silang kumain, pero konti lang. So, di ba ang mga Ramadan, sunset, pwede na sila kumain? Actually, mas nauna ang Kristiyano. Akala natin, ginagaya lang natin ang mga Muslim. No, mas nauna tayo. No? Mas nauna tayo sa kanila. Ang Islam, nag-start 600 years AD. Pinapractice na ng mga early Christians ang no eating until sundown. Okay? So, at during Easter Triduum, ang Easter Triduum, Holy Thursday ng gabi, no? Good Friday, at saka Black Saturday, yun. Mas lalo silang tumitindi ang kanilang fasting. Yung iba nga, they fast for 24 hours. Yung iba, 2 days. Depende kung anong makakaya nila. Now, go back to 800. Around 800, hindi. During early Christian, hanggang year 800, no? Ang mga married, hindi sila, nag-a-abstain sila from marital relation. No sex. During the entire Lent. Ganon katindi. Okay? So, narinig nyo na yung Mardi Gras. Yung Mardi Gras, Fat Tuesday, nagse-celebrate sila. Bakit sila nagse-celebrate? Natutunan ko to kay Bishop Dosado. Kasi, pagkabukas sa Ash Wednesday, for 40 days, wala ng karne. Okay? Wala ng karne. So, yun. So, mahirap walang karne, di ba? So, excited ka sa Easter. So, nung unang panahon, kahit pakikipagtalik sa kanilang asawa, ay iniiwasan nila as their offering for Lent. So, ganun sila kaseryos. Kaya, napansin nyo, sa mga, ang iba hindi nila alam, ako dati hindi ko rin alam, during Lent, hindi pwedeng, walang kasal. Dapat, pag may kinasal, mag-aas ng permiso, pero dinidiscourage talaga, kahit ngayon, sa mga hindi alam, sa 40 days, walang kasal dapat. No? Kasi, yan ay galing sa offer na walang festivity, panahon ng repentance. So ngayon, sa panahon ngayon, hindi na tayo required for strict fasting, no? Pero makita natin ang ating mga kapatid nung unang panahon, no? Dahil sa kanilang practice na yon, their strong faith and sacrifice helped them form a church filled with martyrs, confessors. Bakit maraming martyrs? Dahil sa kanilang observance, no? Now, punta naman tayo sa medieval period. Ang medieval period, Middle Ages, 5th century to 15th century. So, dinescribe ni St. Thomas Aquinas ang kanilang practice noong una sa
sa Lent nila sa Middle Ages. During 46 days, hindi sila kumakain ng meat, walang egg, walang dairy, pati ang egg. No? Ngayon, pwede na tayo. So, kahit sa Sunday, no, hindi sila pwedeng kumain ng ganong mga pagkain. Pero hindi sila kailangan mag-fasting sa Sunday. No? Pero before Middle Ages, pati Sunday. Pero ngayon, hindi na. Pwede. So ngayon, hindi dinidiscourage na tayo mag-fast during Sunday because that is the day of the Lord. No? Pero, sa lahat ng araw ng Lent, during Middle Ages, dati sundown, alas 6, doon ka pa kakain. Ngayon, mas early na. Alas 3 ng hapon, pwede na. At kumakain sila ng snacks. Huh? Small meal after 3 p.m. Bakit 3 p.m.? Dahil yun ang panahon na namatay si Jesus. Okay? Nakarinig na ba kayo ng Easter egg at saka Easter bunny? Sabi ng iba, pagano yan? Hindi yan pagano. Saan nagsimula ang Easter egg? Ang Easter egg, di ba, hindi ka pwede kumain ng karne, ng itlog or gatas. No? So, buong 40 days, di ka pwedeng kumain ng itlog. Excited ka. Kaya pag Easter, ginagawang gift ng tao ang itlog. Kinukulayan, gift nila. Pwede ka nang kumain ng itlog. Excited ang tao. Kaya yun ang simula ng Easter egg. Hindi yan dahil sa mga pamahiin or pagano. Yung Easter bunny, saan nagsimula ang bunny? Noong unang panahon, karamihan ng mga tao, hindi nila kayang bumili ng mga baka, no? Livestock. Ang kaya lang kainin ng mga mahihirap ay rabbits. Yun ang kanilang karne, rabbit. Doon sa mga European countries, rabbit lang makakaya ng mga mahirap. So, hindi sila pwede kumain ng karne. So, nakasanayan lang kainin karne ay rabbits. Kaya, excited sila pagdating ng Easter sa pagkabuhay ni Jesus, makakain ng karne. Kaya, ganun din, Easter bunny, rabbit bunny. So, hindi yan dahil sa paganism. Na? During Middle Ages, yung fish allowed sa Lent, pero ang alcohol allowed, moderation. Fasted from midnight until 3 p.m. No? Pag during Holy Week, sa Middle Ages, mas stricto. No? Mas pinapahaba ang fasting at saka abstinence. Yung Crusades, kailan yung Crusades? 1095 to 1291. Binigyan ng, yung mga Crusades nakikipag-away sa mga Muslim to regain the Holy Land, di ba? Crusaders. Kung walang Crusaders, siguro Muslim na tayong buong mundo ngayon. No? So, sila yung nakikipaglaban. So, kailangan nila ng lakas, ng energy. So, pinayagan silang kumain ng karne? Hindi. Itlog. Pwede silang kumain ng itlog para meron silang proteins. Pero, hindi pa rin sila pwedeng kumain ng meat. Okay? So, by the 1700s to 1900s, ngayon na, naging modern na dahil sa industrialization, naging relaxed na at ang simbahan. Pinayagan na tayo. So, ito na yon ang bagong rules natin. No? Ash Wednesday and Good Friday lang tayo mag-fasting. At saka yung fasting natin, walang oras. No? Pwede kang kumain, di ba, 3 beses tayo kakain. Isang beses yan, pwede kang kumain ng 1 full meal. Yung dalawa, konting snacks na pag kinumbine mo yung dalawa, dapat hindi siya mag-result in 1 full meal. Okay? Dapat, kung example, 1 full meal,
ito 1/4 plus 1/4, 1/2. Hindi siya 1/2 plus 1/2 maging 1. Hindi. So, konti lang siya na pag kinumbine mo itong dalawa, hindi siya magre-result sa 1 full meal. Yun, considered na yan na fasting. No? Pwede na tayong kumain ng egg, dairy, oil, alcohol are allowed. So, pero, during fasting, hindi ka pwede mag-snacks. Walang snacks. Ang purpose ng fasting, dapat ma-feel mo yung gutom. Anong purpose ng fasting pag hindi mo na-feel ang gutom? Gusto ko mag-fasting pero ayoko yung nagugutom ako. Ano ba yan? No? So, meat is not allowed during Ash Wednesday and Good Friday at sa lahat ng Friday. Okay? Sa Lent. Sa lahat ng Friday. Yun lang ang basic requirement natin ngayon. Diba? So, nakita natin ang brief overview ng history of Lent, how it developed. Bakit? Dapat natin malaman para ma-appreciate natin kung anong grabe maghirap ang ating mga kapatid sa early Christians. No? And suggestion also, no, na follow Bible reading plan for 46 days. Suggestion. At you can also consider a 33-day consecration. Ano yung 33-day consecration to make your Lent more meaningful? So yung 33-day consecration is a spiritual retreat of prayer and meditation designed to help a person entrust their life entirely to Jesus and Mary. No? Jesus through Mary. Galing yan sa teaching ni St. Louis de Montfort. Okay? Pwede nyo mahanap yan sa internet. Okay? Para for path to holiness and deeper union with Christ. So again, paalala lang, be prudent, avoid pride. Okay? Hindi natin to ginagawa to prove something to ourselves or to prove something to others. No? No-offer natin to as a thanksgiving to God, deeper union with God. Self-denial. No? And kung sa tingin mo, parang inimbitahan ka ni Lord na gawin yung ginagawa ng mga early Christians, pwede mong gawin. Wala namang nagbabawal sa'yo. Okay? Pero siguraduhan mo lang na kaya mo, wala kang diabetes, wala kang mga sakit, at huwag mong biglain. Parang weightlifting. Pag nagwe-weightlifting ka, hindi ka na magbubuhat ng mabigat. Sisimula ka sa mababa, no? Sa magagaan. Gradually lang over time. Kasi pag biglain mo, it's a sign of pride also. No? You build slowly. Do it for the love of Christ and spiritual growth. No? And also, ang pinaka-importante, para may meaning at saka yung may why ang iyong practice. Sa lahat ng mga sacrifice na gagawin mo ngayong Lent, okay? I-offer mo ang sacrifices and prayers for specific intention. Dapat may intention ka. Pwede mong i-offer for your friends or family members na nagkakasakit, mga nag-i-struggle sa marriage, sa mga rocky ang relationship na parang malapit na maghihiwalay, mga friend na nagbabattle sa cancer, sa mga walang trabaho, sa mga na-hospitalize, sa mga depressed, sa mga taong nawala ng pananampalataya, etc. etc. Mas magaganahan ka kung merong like for example, I always include mga tao ngayong namamatay araw-araw sa Iran. If I'm not mistaken, umabot na sa almost 100,000 ang namamatay sa Iran. Nagpo-protest sila habang nagpo-protest sila sa daan against sa Islamic dictatorship, binabaril sila, tinatarget sila, no, habang nagpo-protest. So, kawawa kung makikita mo. No? So, example yan. No? So, i-unite natin ang ating fasting at saka almsgiving for the intercession of others. No? So, hindi lang tayo magpipray, hindi lang tayo magpa-fasting na walang purpose. Dapat may purpose. Ganito ang ginagawa ni Jesus sa kanyang Mama Mary. Lahat ng ginagawa nila ay may purpose offered to God, no? In union with the Holy Sacrifice of Mass for the intention of His most sacred heart. No? Sobrahan pa ng
Oh, God bless you. Yun. So, i-greet ko lang dito ngayon ang nagtiyaga sa Zoom. Hello, Sis Angelica, Brother Harry, Brother Drew, Sis Eleben, Sis Evelyn, Brother Joel, Brother Juvic, Sis Mary Lynn, Brother Ramel, Brother Ray, Brother Row Art, Sis Catholic, Sis Mel, at saka si Sis Yuyen. Good evening sa inyo. Extra points kayo kay Lord sa pagtiyaga dito, no? At saka mga nanonood sa Kwan. Okay. Brother Harry, matagal ka nang hindi nag-closing prayer. Ikaw naman, Brother Harry, closing prayer. Open your Sige, mic. Father. Okay. Let us pray in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael, the Archangel, defend us in battle. Be our protections against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray unto the prince of the heavenly host. By the divine power of God, cast into hell Satan and all the evil spirit of proud throughout the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Salamat, Dok. Salamat. Thank you, brothers and sisters, sa pagtiyaga. Bye-bye. Bye-bye. Thank you po. Salamat. God bless. Thank you. Bye-bye. God bless. Mm-mm.